huling araw na, huling kapanahonan na, matitikman nyo. Gupit. Ay lahat kayo magsisisi na at magbago sa akin. Balik loob na sa akin. Ang lahat, ang lahat, lahat magbalik loob na sa Ama. Ayan, balik loob na po. dati pa po yun Balik loob na kayo sa Ama. yung mga karanasan po sa akin mismo. Magsisi sa lahat ng mga kasalanan. Ayan, nakaraan March po yan, mga karanasan ko sa Holy Spirit po ng Diyos Ama. Tatanggapin nyo ang bagong pangalan. Hindi ko makontrol dyan. Buong puso, buong isipan, tatanggapin nyo. Ito nyo naman naghahalo yung bagong pangalan. Yung iyak tsaka yung galit. Makapangyarihang Diyos. Yung galit po ng Diyos Ama at makapangyarihang Diyos. Yung awa. Yan, yung galit niya. Matinding galit po yan. Patitikman nyo. Talagang umiiyak ako dahil yung tanggapin nyo ang bagong pangalan. Yung emosyon po ng Diyos Ama, ang makapangyarihang Diyos. Ayun po, umiyak ako dahil sa mga kasalanan ng mga tao sa mundo. At galit po, matinding galit po dyan ng Ama, ng Diyos Ama. Mga anak, naghalo po yung dalawa dyan. Iyak, awa, saka galit. Magbalik loob na po. Ayan, magbalik loob na kayo. Ayan, sa akin. Yung emosyon, nagmamakaawa po ang Diyos Ama, ang Ama. Magbalik loob na po ang lahat sa Kanya ng buong puso at buong isipan at kaluluwa. Ayan. Mga anak, magbalik loob na kayo sa akin. Ayun lang po sa akin, sa espiritu ko po, sa banal na espiritu po ng Diyos Ama. Ayun sa akin po. Pagsisihan ng lahat ng mga kasalanan. Yung lahat ng mga kasalanan, pagsisihan nyo. Umiyak, yung galit, naghahalo na. Sarap ng pag umiyak ako, umiyak talaga. Pag nagalit ako, nagalit talaga. Labis-labis ako umiyak. Labis-labis ako umiyak. Grabe. Matinding galit yun.
nung March ano pa yan, nung March 19 gabi po, alas 7 ng gabi. Unti-unti lang po na ang banal na espiritu po ng Diyos Ama, unti-unti lang po, hindi ko na malayan na maramdaman sa sarili ko. Yun nga, ang banal ng espiritu po ng Ama na nagkatawang tao po sa akin. Nagkatawang tao po sa akin ang banal na espiritu po ng Diyos Ama. Ngayon sa huling kapanahonan na po tayo ngayon. Huling kapanahonan ng mundo. Kaya alam niyo naman po, di ba? Ako ang ama nyo. Buong mundo sinusunod Mga na anak, mga ako sakuna, ang ama nyo. mga pangyayari sa buong mundo natin, sa mundo natin. Lahat ng mga sakuna, mga sunog, baha, bagyo, lindol, tagutom, nasa Biblia po lahat yan nakasulat. Ngayon nangyayari na po sa mundo natin. At sunod-sunod na po yung mga bagyo, lindol, di ba? Sunog. Sunod-sunod po yun. Nagpapahiwatig na po na dumating na po ang Masakit ang dibdib Panginoong ko. Jesus na sa huling araw, huling kapanahonan. Masakit ang dibdib ko. Nanikip Mga anak, sa bumalik loob na kayo. Lahat. Bumalik loob na kayo sa akin. nakikiusap po ang Ama, Kayo sa Ama. nakikiusap po ang Ama sa lahat. Pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. Pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. Kabutihan, Buong puso, isipan. Buong puso, isipan. ang kabutihan po. Buong puso, isipan. Ano mang mga kasalanan mo sa buhay Matitikman mo, nyo. magbalik loob, nagbago ka na at buong puso mo pagsisihan mo Matitikman nyo. ang lahat ng mga kasalanan. Malaman nyo. Ayan ang galit ko. Ay, ang galit po ng Ama ng Diyos Ama. Panahon na ang katapusan. Panahon na katapusan. Pero ngayon hindi ko parang nahihiya ako sa sarili ko, hindi ko Panahon na. nangyayari noon sa akin. Ngayon normal na ako eh. Normal na po ako. Bumalik na po sa normal na pagkatao. So, ayan, bumalik na ako sa normal na pagkatao. Yung lahat-lahat po na ugali ko, bumalik na po ako. Unti-unti na po bumalik nung yung ano ba yun? Yung simula March yun, nangyari yung gabi nun, ano yun eh, alas 7 ng gabi, March 19. Yung banal na espiritu po ng Diyos Ama ay nagkatawan tao po sa akin yung March, yung pasimula yung ano ng COVID ba yun, COVID virus ba yun, yun ano pa yun, bago lumala yung virus na yun. Yun po, gabi po yun, alas 7 ng gabi. Ayan. At yun po, naramdaman ko sa espiritu ko na parang kinukuha tapos hinahawakan ko yung ulo ko, tinatanong ko sa sarili ko, bakit ganito, parang kinukuha yung espiritu ko. Tapos yung mga memory ko, yung mga naalaala kong nakaraan, hindi ko malala, na parang nawala lahat yung mga nakaraan ko, mga alaala ko, hindi ko malala. Mismo sarili ko lang alam ko. Kaya mga alaala ko lahat nakaraan, mga pinagdaanan ko, hindi ko malala, na nawala po. Nawala po lahat, hindi ko malala talaga, hindi ko malala sa sarili. Mismo sarili ko lang ang isip ko sa sarili ko lang mismo talaga. Hindi ko malala yung mga nakaraan ko, mga pinagdaanan ko sa buhay, hindi ko malala. Ngayon yung hinawak-hawakan ko yung ulo ko,
magtataka ako, malaking pagtataka ako sa sarili ko, bakit ganito yung espiritu kinukuha, tapos parang inaayos, parang pinapalitan, parang ganun ang pakiramdam ko sa espiritu ko. Yung mga blanco, yung nakaraan ko, hindi ko malala, yung mga pinagdaanan ko, hindi ko malala. Sarili ko lang mismo ang alam ko, at hindi maano yung isip ko, hindi gumagana ang isip ko. Sa sarili ko talagang kilala ko lang talaga sarili ko lang. Pero yung mga pinagdaanan ko, hindi ko maalala yun. Kaya yun pala ang ibig sabihin nun, na kinukuha yung espiritu ko, yun nga po, nagkatawan po ang Ama, ang Diyos Ama sa akin. Yun pala ang banal na espiritu po ng Ama, ayun, nagkatawan po sa akin. Yun po nangyayari. At yung hindi lang yun po yung naramdaman ko sa espiritu ko po na kinukuha, tapos pinapalitan, naayos, tapos hindi ko alam yung mga nakaraan ko, hindi ko malala, blanco ako, yung memory ko nawala, yung parang ganun nangyayari sa akin, mga karanasan ko. At hindi lang po yun ang espiritu, at pati na alam ko po yung kalooban ko, napakagangaan po ng kalooban ko, napakagangaan, ang banal, napakagangaan, napakasarap, napakagaan talaga ng pakiramdam ko sa kalooban ko. Banal na banal yung yung ang gaan talaga yun sa pakiramdam ko. Tapos hindi lang po yung espiritu tsaka yung kalooban ko ang naano ko po, yung pati po yung tatlo, yung may naamoy ko po yung mabango na hindi ko maipaliwanag na amoy. Ngayon galing po naamoy ko lang po, galing sa dito lang sa banda ko lang sa ilong ko, bibig ko, yung hindi ko alam kung saan galing, at hindi ko alam, na hindi ko maipaliwanag na amoy, hindi ko maintindihan yung amoy ng mabango na kakaibang amoy na mabango, hindi ko maipaliwanag talaga. Yun ang pangatlo na karanasan ko sa sarili ko. Yun po ang nagkataong tao po ang Diyos Ama sa akin. At yun ang yung nagtataka na ako nun sa sarili ko, bakit nga ganun espiritu ko. Yun inaantok na ako, gusto na ako matulog. Yun makaawa po ako sa Ama, sa Diyos Ama, na nagdasal po ako sa sarili ko mismo, na matulog na po ako. Yun yung medyo umano na po, yung okay na po, medyo danda na po yung okay na yung espiritu ko. Tsaka yung amoy na mabango nun, talagang andyan, amoy ko talaga, na hindi ko alam kung saan nanggaling. Basta dito lang sa hindi ko may paliwanag, sa ilong ko, na amoy ng ilong ko. Yan, hindi ko may paliwanag na bango na yun. Naisip ko nun, dito sa lupa yung bango, sabi ko kakaiba namang bango nito, tapos dito sa lupa iba yung mga pabango dito iba. Pumasok, naisip ko nang talaga sa espiritu ko, yung bango nito kakaiba, hindi ko may paliwanag. Bigla na lang nagsalita sa isip ko na sa bango ng sa langit, sa kaharian ng langit ng Diyos Ama. Yun ang naamoy ko sa ko. Kasi yung espiritu ko po ay nasa langit na po. Sa langit na yung espiritu ko. Kaya yung naamoy ko, yung mabango na yun, yung sa kaharian po ng langit po, yun ng Diyos Ama. Kaya naamoy ko po. At ngayon nagkatawang tao pong Diyos Ama hanggang ngayon. Ang ibig sabihin po, katawan physical na katawan, at ang Diyos Ama at ako po ay magkasama kami dalawa. Yung parang positive po ang Diyos Ama, positive siya, ako ay negative, kasi nagkatawan tao, kasi dahil galing ako sa physical na di ba, may magulang ako, may magulang ko. Yung ibig sabihin, nagkataong tao po ang Diyos Ama lang sa akin. Yung katawan, yung banal na espiritu po, nagkatawang tao, at ngayon ay physical po ng
physical na katawan po ang physical pong ngayon ang Diyos Ama po at saka ako ngayon ako na ito na po ang Diyos Ama, ito na po yung katawan niya, yung ako na itong yung katawan na mismo na yung nagkatawang tao, ito na katawan na ako na, ito na mismo, ito na po ang Diyos Ama na physical na katawan na laman, ako na po, ito na po. Kaya sa mga hindi na mahirap po mahirap pong hindi pero intindihin, pero may papaliwanag po para maintindihan niyo po mga kaya yun po yung lahat na nangyayari, mga karanasan po sa akin ay hanggang ngayon wala pa po nakakaalam, pero mayroon po ako na sinasabihan, pero hindi man nila malaman talagang ako talaga na ang nagkatawang tao po ang Diyos Ama sa akin, at ako na po siya, at ako na, ito na po ang katawan niyang laman, physical na laman, ito na po ako na po siya, parang ganun po, ako siya, ako, parang ganun po yung sinasabi ko, yung mga salita po ng Diyos Ama sinasabi ko dahil nagkatawan po tao po siya sa akin, nakalaman, yun po ang mga pagkatawang tao po ng Diyos Ama sa akin. Yan mo yung medallion ko po yan, yan, ayan po ang kapangyarihan, nandyan po yung kapangyarihan po ng Diyos Ama sa medallion. Pero sa yung katawan, physical kong katawan, wala po akong kapangyarihan. Sa medallion po ang kapangyarihan, kasi ang Diyos Ama po naglagay niyan, kasi sa medallion yan, yan po, andyan po yung kapangyarihan ng Diyos Ama. Tapos yung physical kong katawan, yun yung banal na espiritu po ng Diyos Ama, yun lang yung pumasok sa akin, at unti-unti po ako simula unti-unti po bumabalik ako sa normal, bumabalik ang lahat ng mga ugali ko bilang tao, at bumalik ako sa normal pag lahat ng mga ugali ko nung nakaraan 2019, 2018, 19, ganun ugali ko ngayon ay bumabalik unti-unti na po. Bawat po yan, nararamdaman ko na lang yung bumabalik na mas naramdaman ko sa sarili ko, ay bumabalik ako sa sarili ko, sa mga lahat ng ugali ko, unti-unti ako bumabalik, dumadaan po sa may step by step, dumadaan po sa simula nung March yung nangyari sa akin. Dumadaan po sa segundo, minuto, oras, tapos araw, tapos linggo, buwan, buwan. Yung po yun, naramdaman ko mga isang linggo talaga, yung doon ko maramdaman na ay may nagsalita, yung naalala ko yung mga ugali ko, tapos yung mga kilos ko, paano manalita, paano ugali ko, lumalabas lang mismo sa salita ko, sa galaw ko, sa kilos ko, lumalabas lang talaga mismo sa akin. Tapos nalalaman ko lang sa sarili ko, ay bumabalik ako sa normal, bumabalik ako sa unti-unti lang po, unti-unti lang po bumabalik sa normal, unti-unti ako bumabalik sa lahat ng pang-ugali ko. Yun po yung naalam ko sa sarili ko. Naramdaman ko na lang yan mga isang linggo yan, mga 3 araw, isang linggo yan, ganun yan, maramdaman ko may mga salita ako, may mga kilos ko maramdaman ko sa sarili ko na ay unti-unti ako bumabalik sa sarili ko, unti-unti ako bumabalik sa lahat ng pang-ugali ko. At ngayon po anong buwan na to ngayon, at ito na po talagang yung talagang sure na talagang ito na po ang tunay at totoo na ugali ko, yung pang-ugali ko talaga, lahat na po ito, kabuuan na na kompleto na po ito. At wala na pong at tuloy-tuloy na po hanggang sa tumanda, at pa pong mangyayari, hindi ko po alam ang mangyayari, ang Diyos lang po Ama ang nakaalam ng mangyayari. Ako lang po ay instrumento na magsasalita po sa lahat, parang katulad ni Panginoong Hesus, yan, ganun Panginoong Hesus, di ba? Pero ngayon po sa huling araw, huling kapanahonan ay mag-iba po yung
pangalan po ng Diyos Ama ay makapangyarihang Diyos po. Makapangyarihang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Bumalik po yung pangalan niya sa may sa may espiritu, dahil espiritu po ang Diyos Ama na buhay. Espiritu po siya. Banal na espiritu po siya. Hindi na pong pangalan niya tao. 'Di ba katulad dati nakaunang ang pangalan niya ay yung espiritu sa kay Jehovah sa kapanunan po ng kautusan. Jehovah po ang pangalan ng Diyos noon. 'Di ba? Pangalan na tao, 'di ba? Jehovah. Tapos pangalawang kapanunan, 'di ba? Panginoong Hesus. 'Di ba? Ang ama 'yun, ang Panginoong Hesus, 'yun pong anak ng ama na kinalulugod niya ang bugtong niyang anak, si Panginoong Hesus, nagkataong tao po ang banal na espiritu po ng ama kay Mama Mary. Tapos yung buntis Mama Mary, yun nanganak, yun si Panginoong Hesus na. Kaya si Panginoong Hesus, yung nabubuhay pa siya noon, tumatawag siya sa ama sa langit, sa Diyos Ama na ama, di ba? Pero sinasabi nun, di ba, ang ama at siya ay nag-iisa. At yun po, di ba, pagtubos nun, mga pagmamahal, awa po yun, alay po pang Panginoon Hesus dun sa, di ba, pinako sa cross, sa kapanunan po ng biyaya yun. At ngayon po, sa kapanunan po ng kaharian po tayo ngayon, huling kapanunan po tayo ngayon ay mga magsasalita po ngayon ako, at lahat naman buong mundo pwede magsalita, kaso sa yung talagang di ba, Biblia po ginagamit nila, lahat po ng karamihan Biblia, mga salita po ng Diyos Ama, ng Ama, Biblia po ang gamit. Pero sa akin po, kahit walang Biblia po, walang Biblia, salita ko lang dikta po sa espiritu ko po, sa banal na espiritu po ng Ama, dahil po nagkatawang tao po ang Ama sa akin, ang Diyos Ama sa akin. Kaya ano lang po yan, kaya kahit walang Biblia po yan, ay mga lahat po ng mga sinasabi ko ay katotohanan at maging maliwanag sa inyong buhay, liwanag sa buhay ng tao, katotohanan, katotohanan at liwanag sa buhay po sa buong mundo po. At lahat po ng magbalik loob po sa Diyos Ama, magbabago po sa lahat at pagsisihan po ang lahat ng mga kasalanan, at magbalik loob po sa Ama ng buong puso at buong isipan at kaluluwa po, ay tatanggapin po ng Diyos Ama yan. Handa lang po magbago at handa po at magbalik loob po sa Diyos Ama kahit anong oras po, kahit walang oras po yan ang Diyos Ama. Kasi ang Diyos Ama sa atin po, sa atin lahat. Kasi ang Diyos Ama po, siya po, tayo ay kasi banal, galing ang espiritu po natin, galing po sa Kanya di ba? Simula noon hanggang ngayon, hanggang sa wakas, simula sa una hanggang wakas yan. Siya po ay siyempre tayo mga tao, di ba? Dumadami sa mundo. Kaya yung espiritu niya po noon at lupa, nag-instrumento po siya ng tao. Yun na nga, si Adam, si Eva, diba? Noong una. Ayun po, magbalik loob po ang lahat. Gusto magsisi po lahat sila kasalanan at magbabago na po. At ang gusto lang po magbumalik loob, kasi dalawa lang po mapupuntahan, langit at inferno lang po kung magbalik loob ka, kung marami ka namang kasalanan po, kung gusto mong balik loob po sa Diyos Ama, sa kabutihan, siyempre habang buhay ka, habang huminga ka, magbalik loob ka na at pagsisihan mo na lahat mong kasalanan at tanggapin po ang Diyos Ama, mamahalin po ang Diyos Ama ng buong puso, buong isipan, kaluluwa, at lahat po ay habang nabubuhay po ay pag namatay po tayo, hindi natin alam natin kamatayan, di ba? Pero pag namatay tayo, pag mabuti pong ginagawa mo dito sa lupa habang nabubuhay ka, kabutihan po at pagsisisihan sa lahat ng kasalanan at nagbago at magbalik loob po sa Diyos Ama, ay pag namatay po tayo, kayo, ikaw, ay ako, o sino man, diba? At naman tayo na may katapusan, may hangganan lahat ng tao, lahat ng bagay,
sa mundong ito, katapusan may hangganan. Pag namatay po ay pagkabutihan po sa langit, siyempre sa langit ka mapupunta ang iyong kaluluwa, espiritu, para bigyan ka po ng Diyos Ama ng buhay na walang hangganan doon sa kaharian po sa langit. Kaya ngayon sa huling kapanahonan, huling araw ay ibukod-bikod na pong dalawang uri po, may kabutihan at kasamaan. Pag masama naman po yung ginagawa mo dito at ayaw mo magbalik loob sa Diyos Ama, hindi, siyempre pag namatay ka, yung kaluluwa mo mapupunta po sa impyerno. At yun po ang walang hangganan na paghihirap sa init, sobrang init. Mga sinasabi na madakat-dakatang apoy, na yun po ang kaluluwa mo dun. Siyempre masama yung ginagawa mo dito kaya doon ka dapat sa masama, sa impyerno. Pero pag mabuti pong ginagawa mo dito, ayun po, may buhay po natin, buhay po ng kabutihan ay sa kaharian po ng Diyos Ama, na bibigyan po tayo ng buhay na walang hangganan, kaligayahan, lagi nakatawa, nakasmile, walang anong problema, walang stress, walang sa may kaharian po, nakasmile lang palagi, nakatawa, masaya, maligaya. Doon po, ganun po yung buhay sa walang hangganan doon sa kaharian po ng Diyos Ama. Yun po yun. Maraming po salamat sa lahat po sa buong mundo at sa lahat makapanood po ng video. Haba na po yung ko. 26 na. Ayan po.